Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. ASEAN, nagpulong para sa energy security. Napag-usapan sa Special Association of Southeast Asian Nations Ministers on Energy meeting kamakailan ang kooperasyon ng mga bansang miyembro ng ASEAN para sa energy security. Natalakay din ang posibilidad ng pagkakaroon ng ASEAN grid upang masiguro ang sapat na supply ng kuryente sa rehiyon. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, tumutulong ang ibang miyembro ng ASEAN sa mga bansang nangangailangan ng supply ng langis tulad ng Pilipinas. Inihalimbawa niya ang South Korea at Japan na nakikipag-ugnayan sa Pilipinas, bukod pa sa mga bansang hindi miyembro ng ASEAN gaya ng Afrika at Amerika. Samantala, sinabi ni Garin na hindi pa nakakabili ang Philippine National Oil Company ng langis mula sa Russia. Bagamat dismayado ang Ukraine sa naturang hakbang ng Pilipinas, iginiit ni Garin na dapat intindihin na naapektuhan lamang ang bansa sa giyera sa pagitan ng Iran at Amerika. At sa ating Metro Manila ngayon, sospek sa huling insidente ng gas and run sa Quezon City, kakasuhan pa rin kahit sumuko. Hindi pa rin off the hook sa kaso ang driver ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito'y ayon sa Philippine National Police ay kahit pa sumuko na ang naturang driver, 3 araw matapos makunan ang kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, desidido ang tauhan ng Unioil na sampahan ng estafa ang sumukong driver. Tutulong din aniya ang Quezon City Police District sa pagkonsela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay aniya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan itong magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng sospek. Sapagkat habang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya, base sa binigay niya kagabi, ay naibigay niya na raw yung card niya at nakapagbayad na raw po siya. Pero ito naman ay lumalabas, contrary sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad nang siya ay umalis. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing suspect po. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.